gusto kong i-share sa inyo yung mga requirements sa pag-file ng death claim. So, paano mag-claim ng death claim sa SSS? So, kung ikaw ay isang asawa at ang partner mo ay SSS member, ito yung mga requirements na hinihingi ng SSS dahil hindi lahat ng requirements sa website or sa Google or sa list of requirements sa SSS, hindi lahat ay kanilang ibinibigay, lalo na ang mga supporting documents. Kaya karamihan pabalik-balik sa branch ng SSS sa pag-claim ng death claim kasi kulang-kulang ang mga requirements. Pero bago ang lahat guys, kung ikaw ay bago sa akin channel, please like and subscribe. So, ang isa sa mga requirements na ipinapasa ko at hinihingi ng SSS ay ang death claim application form. So, lahat ng yon ay i-fill up and then signature. Sundin lang lahat ng naka-fill in the blank. Next requirements ay ang death certificate issued by LCR or PSA. Ang next requirements ay ang birth certificate from PSA, birth certificate ng deceased member. Ang next ay ang SSS ID ng deceased member. Ipoprovide yung kanilang SSID. And then the next, kung ang deceased member ay mayroong trabaho bago siya nawala, ang kanyang company ID ay kailangan din yun. The other requirements ay ang employment history. Okay? Yung employment history, doon nakikita lahat ng kanyang trabaho na naguhulog sa SSS. Yung company na pinagtatrabahuan niya na naguhulog sa SSS, makikita lahat doon sa employment history. Saan ba nakukuha ang employment history? Sa SSS din siya makukuha. Ngayon, para hindi kayo madelay ng madelay, bago kayo magpasa ng inyong requirements, kumplituhin mo na lahat. Kumuha muna kayo lahat ng requirements, kumplituhin, lalo na ang employment history. Iyan guys, wala po yan sa list of requirements ng SSS. So, bilang supporting documents, isa po ang employment history. Next ay ang marriage contract. Okay? Marriage contract yung mag-asawa, kukuha kayo niyan sa PSA. Next ay ang marriage advisory. Dalawa ang kukunin nyo, isa doon sa deceased member at isa sa iyo na claimant bilang asawa. Okay? Dahil dyan sa marriage advisory, makikita kung merong ibang pinakasalan. Kaya kailangan po ang marriage advisory. Next, kung ang inyong mahal sa buhay ay cremate, ipasa nyo rin ang cremation certificate. Next requirements ay birth certificate ng inyong mga anak. Kung meron kayong mga anak, kung ilan sila, lahat yon kuhanan mo na ang birth certificate from PSA. Next ay 2 valid ID. Kahit ikaw na claimant, ikaw na asawa, ay member ka din ng SSS, and then meron kang SSS ID, hahanapan ka pa rin ng isang ID. Based on my experience, meron akong SSS ID, hinanapan ba ako ng isang ID, so ang may pinasa ko ay 10 ID. Next ay 2 pirasong 1x1 pictures. And tips lang, kung magpapapicture kayo at nakasuot kayo ng salamin, tanggalin nyo yan. Kasi hindi tatanggap ng SSS kung ang inyong picture ay nakasalamin. Okay? So, dapat walang salamin and then white background. Next ay ang bank account na naka-enroll sa SSS. Kung saan ba makakuha ng bank account na naka-enroll sa SSS, paano kumuha niyan? No choice kayo kundi gumawa kayo ng SSS account online and then doon nyo i-enroll ang yung bank account. Kasi kailangan po yan dahil doon papasok ang
pera na galing sa death claim. Deposit or payment receipt. Diba kapag kayong nag-deposit tayo sa bangko, mayroong binibigay na receipt, yun, ipasirox mo yun at yun ang ipapasa mo sa SSS. Ganito itsura. Ang next na requirements ay sinumpaang salaysay. Alam nyo ba guys, merong SSS branch na hindi sila nagbibigay ng sinumpaang salaysay. Pupunta ka sa branch, sabihin mo, "Sir, pwede po bang makahingi ng death claim application form?" Ang ibibigay na 3 klase lang. Meron niyang sinumpaang salaysay. Kaya tips ko lang sa inyo, pag humingi kayo ng death claim application form, sabihin nyo yung isama yung sinumpaang salaysay. Kasi yung iba hindi nagbibigay. Ngayon babalik ka na naman dahil kulang yung requirements mo, walang sinumpaang salaysay. Iwan ko ba dyan? Siguro parang gusto din nilang pabalik-balik ka para madelay ng madelay. So, here we go. Pag nakumpleto na yung lahat ng requirements, yung lahat ng original ay ipaserox. Kahit yung inyong mga ID ay ipaserox. Kasi ang kukunin lang din naman la dyan ay Xerox. And then titingnan yung mga original. And then pagka kumpleto ng inyong mga requirements at nakapasa naman kayo sa nag-i-interview sa inyo, bibigyan kayo ng claim stub at sasabihin sa inyo na within 2 to 3 months ay makukuha nyo na ang death claim. Papasok na yan sa inyong bank account. Pero kung hindi within 3 months hindi pa pumasok, ay tatawag kayo sa hotline. So, doon naman sa claim stub may nakalagay na hotline. Tatawag kayo sa number or pumunta kayo mismo dito para mag-follow up kung ano nangyari. Okay? But for me, in my case, sabi sa akin 2 to 3 months, may makukuha na ako dun sa death claim sa akin, papasok na sa aking bank account. But luckily guys, less than 2 months ay may pumasok na pera sa aking bangko galing sa death claim. And then, nung natanggap ko yun, after 3 months, saka ako nag-start ng monthly pension. So, diretso na yun. By the way pala, sa pag-claim ng death claim, merong 2 klase yun. Kung ang deceased member ay nakapagbayad siya ng monthly contribution ng at least 36 months, ay magma-monthly pension po ang beneficiary. Pero kung ang kanyang payment ng monthly contribution ay less than 36 months, lump sum po ang mangyayari. So, lahat ng kanyang contribution ay ibibigay po yon sa beneficiary. Swerte mo na lang kung yung inyong spouse, deceased spouse, ay walang loan. Kasi just like for me, ang mister ko ay merong loan. 10 years na siyang hindi nababayaran yung loan na yon. So nung nawala siya, yung kanyang loan, na instead na yung pera na makukuha ko ay binawasan ng kanyang loan. Kaya instead na malaki, bumaba. Kasi babawasan ng SSS. Kaya maganda pala talaga kung merong loan, binabayaran. Dahil in case na may mangyaring ganito ay intact makukuha ng family. Hindi yung, ang laki na kasi may interest no? Pera na natin, inulog natin. And then pag tayo ay umutang, ay merong interest. Lalo na kung ang tagal mong bayaran, ay palaki ng palaki yung interest. So yun lang, sana ang video na ito ay nakakatulong din sa inyo. Itong list of requirements, iyan po lahat ang ipinasa ko doon sa SSS. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel and thank you for watching.